Hello, welcome to our study, Grace Revealed by Pastor Dusty. Purihin natin ang Diyos dahil ngayon ay mag-aaral tayo uli sa biyaya po ng Diyos ay may pangaral natin, may turo natin ng may linaw at kapangyarihan ang salita ng Diyos sa bawat makaririnig ng mga araling ito. So again, welcome to our study, Grace Revealed. Ang ating pong pamagat, ang ating pong aralin ay patungkol po sa the love of God without condition. No? Tayo po muna ay manalangin. Ama, salamat po sa iyo sa mga sandaling ito na muli kami ay mag-aaral ng iyong salita. Tulungan kami, gabayan at maging kalasag ng aming pananampalataya ang araling ito upang mapagtibay ang aming pagkakilala sa aming Diyos na siyang humango sa amin sa pagkaalipin sa kasalanan at binigyan kami ng buhay na walang hanggan. Ama, salamat po sa iyong mapagpalang kamay. Inahabilin po namin ang gawain ito sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, God bless po sa ating lahat. Okay, ang ating pong aralin ay the love of God without condition. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 1, verse 6 hanggang 7. Ito po ang ating babasahin, no? To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Sa Tagalog po, sa ikapupuri ng kalwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Sa lungguhitan po natin yung masagana. Sa ibang translation po niyan ay ibinuhos sa ating mga puso ang kasaganaang pag-ibig ng Diyos. Verse 7 sa Tagalog po, nasa Kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Okay. The love of Christ is totoo po ito na wala namang kondisyon yung pag-ibig ng Diyos para tayo ay makatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Sapagkat ang tao ay never siyang nagplano ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa dahil ang tao po ay mangmang sa mga kaalaman patungkol sa Diyos dahil binalot siya, no? Pinasok siya ng kasalanan sa kanyang kabuuan. Sabi po ng Biblia ng Romans 5 verse 12, pamamagitan ng isang tao, si Adan ang tinutukoy, ay pumasok ang kasalanan at lahat ng nagmula kay Adan ay makasalanan. Ang naturalesa ng tao po ay rebellious siya sa Diyos. Ayaw niya ng Diyos. Lumalayo siya sa Diyos. Pero ang Diyos ay nagpumilit na iligtas niya ang tao dahil ito ay ayon sa kanyang wangis at anyo. Kaya ang tao ay mahal sa Diyos. Kaya nga nung mahulog si Adam sa pagkakasala sa Genesis, ay agad na tumugon ang God the Father, no? Mismo pinangaralan ng Diyos si matandang ahas na Satanas. Sabi ko ng Genesis chapter 3 verse 15, darating araw, darating ang panahon, dudurugin niyang ulo mo ng babae. Tinutukoy po ang Kristo. Ang church naman ang tinutukoy na babae na siyang dudurog sa ulo mo.
si Satanas, no? Pinangaralan kaagad. So, dumating kaagad yung rescue sa pagliligtas ng Diyos sa tao na nahulog sa kasalanan sa pamamagitan ni Adam. So, kita ho natin kaagad doon yung pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa kanyang nilikha dahil ito ay kanyang wangis at anyo. At dahil ito ay anyo at wangis niya, mahal ito sa kanya. Kaya ito ngayon yung pamagat ng ating aralin, the love of God without condition. Although, nahulog tayo sa kasalanan at namuhay sa kasalanan, pilit na minahal tayo ng Diyos at inagaw niya tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. Okay, no? Ang Ephesians chapter 6 ay chapter 1 verse 6 hanggang 7, ito po yung tinatawag na this is our position of the believer. Yung position natin sa harapan ng Diyos, anak, redeemed by the blood of the Lamb, sealed by the Holy Spirit. No? Yan yung ating position sa harapan ng Diyos. Kaya ang tao ay kahit siya mamuhay sa kasalanan, darating ang panahon, aagawin siya. No? Bakit ko po sinabing darating ang panahon? Hindi naman kasi sabay-sabay ang pagkatawag o pagliligtas sa tao dahil may naboborn again ngayon, may naboborn again bukas, sa makalawa, sa susunod. No? Ibig sabihin may kapanahunan ang paraan ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang lahi, sa kanyang mga anak. Okay, no? So, yung ating position po ay anak ng Diyos. We are the believers, no, saved by the blood of the Lamb. Pangalawa, God gave us spiritual blessing. Tayo po ay pinagkalooban ng spiritual na pagpapala. Bakit tayo pinagkalooban ng spiritual na pagpapala? Ano bang ibig sabihin nito? Ang spiritual na pagpapala upang ipaalam sa atin na mga tao na tayo ay sa Diyos. Kaya binigyan niya tayo ang tawag po diyan ay insight. Pag ikaw ay na-born again, nakakilala sa Diyos, magkakaroon ka ng unawa sa mga bagay ng Diyos. Yun po yun. At dahil wangis ka ng Diyos, sigurado na kapag ikaw nakakilala sa Diyos, tinawag ka niya, na-born again ka, naging mananampalataya ka, ay magkakaroon ka ng mga bagay na pangunawa sa mga bagay na spiritual. Ang taong walang pagkaalam sa mga bagay na spiritual, ito ay spiritual patay. Dead ho siya. Wala siyang unawa sa mga bagay ng Diyos. Kaya pansinin nyo, ang mga tao po ay sa ating paligid, kapag hindi mananampalataya, ang buhay ay hindi kaaya-aya. No? Some of them ay magnanakaw, sinungaling, nangangalunya, pumapatay. No? Bakit? Dahil nga sila ay patay sa mga bagay na spiritual. Okay. Pero once na nabuksan ang kanilang unawa sa mga bagay ng Diyos, magbabago ito. Okay? Dahil lahat ng gawain ng mga hindi mananampalataya ay gawain niya ng kaaway na si Satanas, na siyang naglayo sa atin sa Diyos. Pero salamat na lang, mayroong pangalawang Adam na tinatawag, si Kristo Jesus, na siya naman ang magsasalba sa sangkatauhan dahil ang tao ay pag-aari ng Diyos. Pangatlo, God revealed all spiritual blessing to us, the believer. Sabi ho ng ating binasa, kung babasahin po ninyo ang
kabuuan ng Efeso chapter 1, makikita natin dyan ang pagpapahayag ng Diyos sa lahat po tinukoy, no? Lahat ng pagkaunawa sa mga bagay ng Diyos pangkalangitan ay ipinagkaloob sa atin, mga mananampalataya. Iyan po yan. Okay, no? Ano ba ang ibig sabihin ng redemption? Ang ibig sabihin po ng redemption ay tatlong klase po yan, ano? Tatlong bagay po yan. Balikan po natin ang ating teksto po sa Ephesians chapter 1 verse 6 hanggang 7. Sabi po rito, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Napakalinaw po niya, no? Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Sagana ang mga bagay na espiritual na kaalaman na ipinagkaloob sa atin dahil tayo raw ay minamahal ng Diyos. Yan po ang sabi. Verse 7, in whom, sa Kanya, kay Kristo, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Na sa Tagalog po, nasa Kanya'y mayroon tayo na ating katubusan, pagliligtas po ang tinutukoy, sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So, napakayaman ng Diyos. Napakayaman ng Kanyang biyaya. Ito ay ipinagkaloob sa atin. Ano ang tinutukoy na ipinagkaloob? Yung dugo ni Kristo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo, ito ang siyang naglinis ng ating mga kasalanan. Kaya sabi po ng Hebrews 9:22, for without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung wala raw pong pagbububo ng dugo sa krus ng Kalbaryo, walang pagtutubos ng kasalanan para sa mga tao. Pero may nabubong dugo, tinapos na ni Kristo. Yung kanyang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang kondisyon ay lalapit lamang sa kanya upang magkaroon ng kaligtasan. Anong ibig sabihin ng lalapit? Maniniwala ka sa tinapos na gawain ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, meron ka ng buhay na walang hanggan. Just simple as that, no? Napakasimple lang. Ang tao kung ano-ano pang ginagawa sa buhay para makalapit sa Diyos. Pero ang kaparaanan ng Diyos ay sampalatayanan mo lamang, paniwalaan mo lamang yung tinapos na gawain ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. That's it. May buhay ka na walang hanggan. 10 yan nakasulat sa John chapter 3, no? Simula po sa verse 15 hanggang 18. Sino mang sa kanya isasampalataya, tatanggap kay Kristo Jesus ay may buhay na walang hanggan. Sigurado po yun. Eternal life. Eternal, ibig sabihin, once you receive eternal life, meron ka ng eternal na buhay. Kaya nga eternal, ibig sabihin, hindi na mawawala habang buhay. Yan ay marireceive mo. Okay? So, tatlong klase po yung redemption, no? Redemption is 3 ideas are involved in the doctrines of redemption. Tatlong ideas daw, tatlong pananaw ang nakapaloob sa katuruan patungkol sa pagliligtas ni Kristo. Una, pakinggan po ninyong mabuti, no? Una, paying the ransom with the blood of Christ. 1 Corinthians chapter 6 verse 20, tsaka Revelation chapter 5 verse 9, no? Binayaran daw at tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Paying the ransom with the blood of Christ. Pangalawa, removal from the curse of the law. Galatians chapter 3 verse 13 at
Galatians chapter 4 verse 5. Inalis daw ang mga sumpa ng mga kautusan sa tao, sa atin, mga mananampalataya. We are now under the grace of God. We're not under the law. Hindi na raw tayo saklaw ng kautusan. Okay? Na ano ba yung kautusan? Yung sa Old Testament na maraming pinagagawa, maraming mga ritual na dapat gawin para mawalan ng kasalanan. Pero sabi ni Kristo, we're not now under the law, but we are under grace. Inalis niya yung sumpa, no? Magandang basahin natin ang First Galatians chapter 3 ng Galatia. Ito po ang sabi. Galatians chapter 3 verse 13. Okay, pakinggan po ninyong mabuti. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hang on a tree. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sabi po ng Galatians chapter 4 verse 5 rather. Ito pong sabi, no, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons, upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. Okay, no? So, kailangan mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, kailangan yung dugo niya ay linisin yung ating kasalanan upang kupkupin tayo. Okay? Bilang mga anak ng Diyos. Yun po, no? Una, paying the ransom with the blood of Christ. Pangalawa, removal from the curse of the law. Ang pangatlo po, ito ay release from the bondage of sin into freedom of grace. No? Upang tayo raw po ay palayain sa pagkakaalipin ng mga kasalanan, upang maging malaya na tanggapin ang biyaya ng Diyos. Sabi po yan ng 1 Peter. Saan po natin ang 1 Peter? 1 Peter chapter 1 verse 18. Ito po ang sabi. Pakinggan po ninyo, no? For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your father. Kaya na inyong nalalaman kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na mga nasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Okay. So, napakalinaw po niya, no? Tayo raw po, ang magulang tinutukoy ho dyan, hindi yung magulang sa laman. Ano ho? Ang magulang na tinutukoy dyan, yung ating mga ninuno, yung mga naunang tao, no, na sinaklaw ng kasalanan mula kay Adan. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, si Adan ang tinutukoy, pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan. So, tayo na po ay pinalaya mula sa pagkakaalipin ng kasalanan upang matanggap natin ang kalayaang biyayang bigay ng Diyos. Okay, ano ho yan? Ang pagliligtas, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagmamahal sa sannilikha. Paying the ransom with the blood of Christ, removal from the curse of the law, release from the bondage of sin into the freedom of grace. Redemption is always through the blood and through the death of Christ. Colossians chapter 1 verse 14.
Ang sabi roon, ang pagliligtas daw ay palagian sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at ng kanyang kamatayan. Kung walang namatay sa krus ng Kalbaryo na Kristo at kung walang nagbubo ng kanyang dugo sa lupa, walang kaligtasang mangyayari sa kabuuan ng lahi ng tao. Pero naganap, may nangyari na si Kristo ay nagbigay ng kanyang buhay upang tubusin ang siyang katauhan sa lahat ng uri ng kasalanan. Ang tawag po rito ay the love of God without condition, made perfect. No? Ang pag-ibig daw po kasi ng Diyos, yun ang dahilan, kaya niya ibinigay yung kanyang buhay. At walang kondisyon. Hindi tayo hinihingian kung ano pa mang mga bagay. No? Hindi mo na kailangan pang pahirapan ang iyong sarili. Wala ngang kondisyon eh. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 7. The love of God without condition and made perfect. Ganap. Tapos na. No? Yun po ang ibig sabihin niyan. 1 John chapter 4 verse 7. So the love of God without condition. This is our position. Ito yung ating mga katatayuan sa harapan ng Diyos. He loved us. He redeemed us. No? He justified us. And He sanctifies us. Lahat yun past tense. Bakit lahat past tense? Tapos na, nangyari na. Wala nang mapapako sa krus ng Kalbaryo eh. Nangyari na yun. Napako ng minsan si Kristo at namatay. At muli siyang nabuhay upang patunayan na ang lahat ng kanyang sinasalita at lahat ng ating mga inaasahan sa pag-aaral patungkol sa Diyos ay mayroong katiyakan at may pag-asa. Sabihin, clear, may linaw. Hindi siya tos and pro na suntok sa hangin ang mga relihiyon. No? What for you have religion na iyong sinasamahan and yet hindi mo tiyak na ikaw ay ligtas? Anong klaseng relihiyon yan? No? Wala kang tiyak na kaligtasan. So, kaya ang ating aralin, the love of God without condition. This is our position. Okay? God gives us spiritual blessing. God reveal all spiritual blessing to us, the believer. Ephesians chapter 1 verse 3. Ang apat, before the foundation of the earth, God chose us through Christ upang maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Okay, tayo ay pinapaging banal. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4, before the foundation of the earth, God chose us through Jesus Christ upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos, because of the love of God without condition. So, napakaganda po yung aralin natin, no? Okay, bakit sa harapan ng Diyos tayo ay naging ganap? Ano ba ibig sabihin ng ganap? Malalim po ang kapahulugan niyan. Nang dahil sa kamatayan ni Kristo, sa kanyang dugo, naging ganap tayo. Ibig sabihin, we are fully sanctified, fully forgiven, no? Fully and have eternal life. Forever. Our salvation is forever, eternal, secure. Because Jesus Christ forgiven us, period. So, yun po yan. That's why He declared us holy, ganap, banal. Yan po yan. Kaya sila Pedro, ang tawag sa kanila ay Saint Peter, Saint Paul. Ano ba ibig sabihin ng saint? Banal, holy. No? Ngayon, ang tawag sa atin na lang, sister and brother. Ano? Pero ang totoong tawag dapat, kapag ikaw nakakilala sa Diyos, ikaw ay lingkod ng Diyos, ang tawag sa iyo, holy, saint, ganap, banal. Dahil
Wala ka ng kasalanan. Tinubos na yan ng dugo ni Kristo Jesus. Pastor, nagkakasala pa ako Ang ibig kong sabihin ng ating aralin, sa mata ng Diyos, wala na tayong kasalanan. Pero sa mata ng tao, ang tingin sa iyo makasalanan dahil nakakagawa ka o nauuhulog ka sa kasalanan. That is your attitude. Hindi yan galing sa Diyos. Sa iyong sarili yan. Pero sa harapan ng Diyos, malinis ka na, ganap ka na, ligtas ka na, you are forever saved, and you have eternal life. You are forgiven fully. Okay. Paano ka magiging hindi banal niyan? Okay lang, sa tao, talaga namang hahanapan tayo ng patotoo. Dahil tayo po ay nasa katawang tao, laman, nagkakasala. Pero sa mata ng Diyos, mga kapatid, ang tingin sa iyo banal. Dahil tinapos na yan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nilinis kanya ng kanyang dugo. Yun ang kadahilanan kaya tayo naging banal. Ang verse 5 po ng ating aralin ng Ephesians chapter 1, ang ating pagiging anak ay layunin ng Diyos. This is His will without condition. Okay, balikan po natin yung ating aralin sa Ephesians chapter 1. Okay, verse 5. Ano pong sabi ng verse 5? Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Yung ating pagkakaligtas na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kalooban ng Diyos Ama. This is His plan. This is His will. Not comes from us. Disobedience nga kasi tayo Marumi tayo, makasalanan tayo, masuwayin tayo Paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Dahil sa plano at kalooban ng Diyos na ganap ang kaligtasan. This is His will. So, napakaganda po niya, Kaya ang ating pagiging anak ay layunin ng Diyos, plano ng Diyos, at ito'y kanyang kalooban. Take note, without condition. Okay? Walang kondisyon. Imagine, ginawa kang anak, ginawa ka pang banal, ginawa ka pang walang kasalanan. Gayong sa tingin ng tao, makasalanan ka. So what? Talagang ganun ang tao. Ang tingin niya sa kanyang kapwa-tao, makasalanan. Dahil galing tayo ron. Pero pag ikaw ay naging mananampalataya, tumanggap ka kay Kristo bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas si Kristo, tawag sa iyo banal, ganap. Sa mata ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Okay? Yan po yan. Kaya, saan ka pupunta? Saan ka relihiyong sasama? Kaya ang relihiyon ay hindi ka kayang iligtas. Ang kamatayan lamang ni Kristo, ang kailangan mo, ang kaparaanan para ka magkaroon ng kaligtasan. Sabi po ng verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya, na sa atin ay ipinagkaloob na masagana, mga minamahal. So, mahal tayo talaga ng Diyos, Pinasagana niya tayo sa mga bagay ng kaalaman patungkol sa mga bagay na espiritual upang maalaman natin ang ating kalalagayan, ang ating posisyon ay anak ng Diyos. Without condition. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa pamamagitan ni Kristo. This is love and care without condition. Ano ang tawag dito? This is a highly favor from God. Highly favor. Ibig sabihin, meron talaga tayong pabor sa Diyos. Meron tayong pagkalinga mula sa Diyos. Yun po yan, sa Greek
word po niyan, ang tawag po niyan ay charito. Yung pangalan ng taong charito, ganoon po ang spelling, no? Charito. Ang ibig sabihin niyan ay spiritual blessing. Ang Greek word po niyan ay sinalin po sa malapit na salitang Greek at sinalin po sa salitang King James Version. Ito ang pagkakasabi, pakinggan po ninyo, to the praise of His glory, of His grace, wherein He made us accepted in the beloved. No? Kaya ang Tagalog po niya ay, sabi yan, ay sa ikapupuri ng kalawaltian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Mga kapatid, ito po ang ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Okay. Next. The love of God without condition only to believe in Him. Ang pag-ibig daw po ng Diyos na walang condition ay doon lamang sa mga maniniwala, sasampalataya kay Kristo. Alam niyo po, yung salitang in Him ay katiyakan po yan ng iyong kaligtasan. When you are in Christ, sabi ho ng Biblia, you have eternal life. Yun po yan. Kaya, sabi po ng Biblia, lahat ng nakay Kristo ay nagtitiwala at sasampalataya at maniniwala, may buhay na walang hanggan. Sabi po ng mga Gawa 4:12, neither there is salvation, wala raw po, sa Tagalog po, wala raw pong ibinigay na sa silo ng langit, sukat ikaligtas ng mga tao, kundi ang pangalang Jesus. Okay? John chapter 3 verse 16, very familiar verses. For God so loved the world, He gives only begotten Son, and whosoever believe on Him. Sino mang sa Kanya ay maniniwala, sasampalataya, has given Him eternal life. Binigyan siya ng buhay na walang hanggan. Ephesians chapter 1 verse 7, yung binasa natin kanina, Christ redeemed us through His blood and forgiveness us all of our sin. Sabi niya, si Kristo raw ay tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad lahat ng ating mga kasalanan. Package deal po yun, no? Ano yung package deal? Redeem us by the blood of the law. No? We are redeemed through the blood of Jesus Christ. Redeem and forgiveness. Tinubos at pinatawad ang naganap sa atin nung tayo'y sumampalataya kay Kristo. Package deal. Redeem and forgiveness. Okay, no? Sabi, lahat ng ating mga kasalanan, ganito kadakila ang kanyang kagandahang loob sa atin. Okay, no? God, through Christ, He redeemed us and forgive us without condition. This is the finished work of Jesus Christ. Ito raw po ang tinapos na gawain ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang iligtas ka at patawarin ka sa lahat ng uri ng iyong kasalanan. Okay, tapos na yung ginawa yun ni Kristo. Simple na lamang ang gagawin mo, sampalatayanan mo, maniwala ka kay Kristo sa kanyang tinapos na gawain, may buhay ka na walang hanggan at ikaw ay pinatawad na at tinubos na. Ito ay plano ng Diyos sa atin ni Kristo para sa ating kaligtasan. Okay, tanong, nagplano ba ang tao para sa kanyang kaligtasan? Nagpaplano ka ba? O may ginawa ka bang plano para ikaw maligtas sa iyong pagkawalay sa Diyos dahil sa iyong kasalanan at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Pinalano mo ba ito? Wala.
Walang planong tao para sa kanyang kaligtasan. Likas sa kanya ang kumuha ng kasalanan. Ang ibon, likas sa kanya ang lumilipad. Ang isda, likas sa kanya ang lumalangoy. Ang tao, likas sa kanya ang gumawa ng kasalanan. Yun ang naturalesa niya. Disobedience siya. Salamat may Diyos na nagliligtas sa atin. Balik tayo sa ating tanong. Nagplano ba ang tao para sa kanyang kaligtasan? Hindi. Dahil ang tao ay rebelde, yun ang nature niya. Siya ay makasalanan. Okay. Sabi po ng ating binasa, dahil kay Kristo ay naging pag-aari tayo ng Diyos, na siya ang nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Tayo ay pag-aari ng Diyos, kaya malabo mawala ang kaligtasan ng isang taong sumampalataya kay Kristo. Okay, malabo yun. Okay, basahin natin ang verse 11. Okay, pakinggan niyo po mabuti. Bakit ko sinabi, once na ang tao tumanggap kay Kristo, ginawa niyang Diyos na tagapagligtas ang Kristo, malabo nang mawala yung kanyang kaligtasan. Ito ang verse 11 ng ating aralin, ng Ephesians chapter 1. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Sarili niyang kalooban na ikaw ay iligtas. Okay? At dahil dyan, na-obtain daw natin, nakuha natin. Okay? Kung saan tayo patutungo sa buhay na walang hanggan. Itagalog natin ang pagkakabasa. Tayo rin naman sa kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo nung una pa ayon sa pasya niyang ginawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. So, ang pagiging ligtas at pagkakaligtas nating mga mananampalataya, hindi nanggaling sa iyo, nanggaling mismo sa kalooban ng Diyos, sa kanyang plano. Siya ang nagsakatuparan na ito. Okay? At tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. If we are in Christ, if we are in Him, you receive fully forgiven and you have eternal life. So, how come mawawala ang kaligtasan mo? Malabo yan. Okay. Panghuli, the idea of love without condition start with grace. Ang idea daw ng pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon ay nagpasimula ito sa biyaya ng Diyos. Nanggaling ito sa awa, habag ng Diyos sa tao. Alam ng Diyos na ang tao'y walang kakayanang iligtas yung kanyang sarili. Dahil yung nga, sinasabi ko nga sa inyo madalas na ang tao po ay meron siyang depravity. Ang tao ay depraved. Ano ba yung depravity o depraved? Ang tao, naturalesa siyang makasalanan, marumi, dahil itong kanyang kalalagayan, hindi niya kayang abutin ang mga bagay ng Diyos. Wala siyang pagkaunawa sa mga bagay na espiritual. Patay yung kanyang espiritu. Kaya lamang tayo ngayon nakakaunawa ng mga bagay ng Diyos ay dahil binuhay niya yung espiritong naroon sa atin. Dati tayo ay patay at ngayon ay binuhay niya. Kaya tayo nakakaunawa ng mga bagay ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin niya, no? Kaya the idea of love without condition start with grace. Romans chapter 5 verse 8. Magandang basahin po natin ang Romans para to clear the word of God. Romans 5 verse okay.
Romans 5 verse 8, ito pong sabi, But God commended His love toward us, in that, while we were yet sinner, Christ died for us. Datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo namatay dahil sa atin. Pasino ninyo, no? Nung tayo raw po ay makasalanan, ibig sabihin wala kang muwang sa pagkakilala sa Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos. Marumi ka, makasalanan ka. Kahit na nasa ganun kang kalalagayan, namatay si Kristo para sa iyo. Para ka iligtas sa iyong pagkakasala, sa iyong mga kasalanan, at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po yan. Romans 8 verse 38 and 39, no one can separate us from the love of God. Walang pwedeng maghiwalay sa atin. Walang pwedeng maglayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. That promise is eternal. Wala. Kaya mo bang lampasan ang kapangyarihan ng Diyos? Wala. Hindi yan kaya ng tao. And God said, no one can separate us from the love of God. Walang pwede, walang sinumang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kagutuman ba? Kamatayan ba? Kawalan ba? Hindi ang mga bagay na yan ang makapagwawalay sa atin sa harapan ng Diyos. Our eternal salvation is secured and forever because we are fully forgiven. God gave His love to us unconditionally. No, walang condition talaga. Kaya matindi ang pag-ibig ng Diyos. Ako nga, hindi ko alam talaga ang pag-ibig na ito. Hindi ko alam ito. Ang dati kong buhay ay napakarumi. Makasalanan. Hindi kaaya-aya. Ngayon, nangangaral ako ng salitang pag-ibig. Ano bang malay ko dito? Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, naganap ito sa aking buhay. Ito po ay buhay na patotoo. Maraming tao nakakakilala sa akin kung ano at sino ako sa dati kong buhay. Okay? Ngayon, alam nila na ngayon ako ay nangangaral na. Hindi ko ito ginawa. Ito ay ginawa ng Diyos. Pinalano ito ng Diyos. Wala naman akong plano sa buhay eh. Diba? Nung araw, wala tayong plano. Tayo ay basagulero, sugarol, lasenggo. Mga bagay ng laman ang kinahihiligan. Pero sa kabila ng lahat, binago tayo ng Diyos. Sa kabila ng naroon tayo sa kalalagayang makasalanan, hinango tayo ng Diyos. Ito yung ating binasa kanina, no? Sa kabila ng tayo ay nasa kasalanan, namatay si Kristo para sa atin. Sabi po ng Romans 8:39, no one can separate us from the love of God. Ito po ay, this is the legal language Paul used to define the love of God. Ito raw po ay sa kanilang panahon nila Pablo, ito raw po ang tinatawag na legal na pananalita. This is the legal language Paul used to define love of God. No one can separate us from the love of God. The word nothing, ang ibig sabihin ng nothing, wala. Nothing means nothing. Wala talagang makapaghiwalay sa atin sa harapan ng Diyos. Okay? Yan po yan. 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. To one who fears is not perfect in love. Sabi po sa Tagalog, no? Kaya wala raw sa ating puwang ang pagkatakot dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nakatanim sa atin. Tayo raw po ay ginawang ganap at may pag-ibig na nanggagaling mula sa Diyos. Kaya ang pagkatakot ay wala sa atin. Okay. Ang pagkatakot na tinutukoy dito ay yung mawalay ka sa Diyos.
Kasi nakakatakot talaga ang mawalay sa Diyos. Sabi ho ng Hebrews chapter 10, no? Ang mawalay ka sa kamay ng Diyos ay isang nakakatakot na bagay. Bakit? When you reject Jesus Christ as your Lord and personal Savior, nako, mahirap na ang mapunta sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Okay. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with a punishment. To one who fear is not perfect in love. The idea of grace start with the relation with God. No? Ulitin ko po, no? The idea of grace start with the relationship with God. Ang idea daw ng habag, biyaya, awa ng Diyos ay nagmula ito sa relasyon natin sa Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace ye have been saved, not of your good work, lest any man should not boast. No? Okay, no? Ang habag daw ng Diyos, biyaya ng Diyos, ay ipinagkaloob sa atin, libre, wala siyang bayad. Dahil libre siya, wala siyang bayad, natanggap mo, ang dahilan upang huwag kang magmalaki, huwag kang magyabang, na ang kaligtasan ay tinrabaho mo, binayaran mo, ginawa mo sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Kaya ka naligtas. Hindi yan pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos sapagkat ang biyaya, ang kaligtasan ay libreng natanggap natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Therefore, the idea of grace start with the relationship with God. Hebrews chapter 8 verse 12, the love of God is unconditional. For I will forgive their wickedness and I will remember their sins no more. Sabi ng Hebrews 8:12, ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Sabi niya, kayo ay akin ng pinatawad sa inyong lahat, lahat ng mga kasalanan. At sabi ng last stanza ng Hebrews 8:12, and I will remember their sin no more. Hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Lubusan na itong nilimot ng Diyos. Kaya sa ating pag-aaral kanina, sabi ko, sa harapan, sa mata ng Diyos, wala ka ng kasalanan. If you are in Christ, you are fully forgiven. Okay? Because you are fully forgiven, you are also fully redemptive. O nagkaroon ka ng redemption. Okay? Because you are fully redemptive and fully forgiven, therefore you have eternal life. You have security of salvation. Okay? So malinaw po yan. Galing lahat yan sa Diyos, sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Kaya napaka-yaman ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Okay, dito na ho tayo magtatapos. Sa ating pong pagtatapos, if God's love depend in you, in us, makinig po kayo mabuti. If God love depend in us or in you, you never rest. But God's love depend on Christ, you find rest. Ulitin sa Tagalog po, no? Kung ang pag-ibig daw ng Diyos ay nakadepende sa iyo, sa atin, wala kang kapahingahan. Kasi tao ka. Pero, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nakadepende kay Kristo na iyong tinanggap, makasusumpong ka ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Basahin po natin ang Hebrews chapter 4. Ito na tayo matatapos. Hebrews chapter 4, verse 3. Ito po ang sabi. For we which
For we which have believed do enter into rest. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the work were finished from the foundation of the world. Could you imagine? Napakaganda po niyan sa Tagalog po. Sapagkat tayong nagsisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahan ng Diyos. Okay? Yaong gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa. Pansinin niyo, no? Sinumpa pa ng Diyos yun, no? Isinumpa, pinangako niya na tayo ay makasusumpong ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangagtapos mula nang itatag ang sanglibutan. Okay, no? If God love depends in us, you never rest. But God depends on Christ, you find rest. Okay, buksan natin ang verse 14. Same chapter po na ating binasa. Verse 14. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our possession. Verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like us, we are yet without sin. Okay, na wala na raw po tayong kasalanan. Verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Magsilapit nga tayong may pagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga sumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So, napakaganda po niyan, ano? Hebrews chapter 10 verse 10. And once and for all, no, pinatawad tayo ng Diyos, no? Once and for all. Tapos na ho yan. So muli, magandang hapon sa ating lahat. Naway napagpala tayo ng araling ito at lumakas ang inyong pananampalataya sa pagkakilala natin sa Diyos. Okay. Salamat po sa inyong pakikinig. Naway napagpala po kayo. Tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat po sa gabing ito na kami ay nakarinig ng iyong mga aralin at nadagdagan ang aming karunungan at pananampalataya at pagkakilala sa aming Diyos na si Kristo. Amang banal, kung mayroong mga nakikinig na hindi pa mananampalataya, kayo po ang kumilos sa kanilang puso. Tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At kahabagan sila, nagkaroon silang ng buhay na walang hanggan, nanggaling sa iyo. Mapagpalain nyo at kahabagan ang lahat ng mga nakinig. Maranasan nila nawa ang iyong pagkalinga. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So God bless po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Muli, sa susunod na ating aralin, ay magkita-kita ho tayo. Again, welcome to our study, Grace Rebuild. Salamat po sa inyong